abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kasama pa rin po ang inyong mga panyera ng Bayan, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naduling ako dun Kala ko 39 na, 34 pa pala. Ang pecha ko sa document, November 11 Oo. Ako ang nangyayari pa ganyan bawal ako sa sa may announcement ng mga bingo. Sa letra ng sasabihin ng daraya ka. Oo, ng letter G, 34. Ay, 39 pala. Magandang gabi po. Ayan, sa lahat ng mga masugid na nakikinig sa atin. Again, salamat po dahil sa inyo number 1 ulit ang DZRH. Yes. Sa latest survey, Mega Manila and Metro Manila Kantar Survey. Wow. Pero ngayon yung pag-uusapan natin, Panyara, ay tungkol sa mga mahilig dyan manipol, yung o kaya body shaming. Body shaming. Ay, ang taba mo ngayon. O kaya yung mga nagsasabi ng hindi kagandahan sa mga LGBT communities. Yes. Pero Attorney Cam, common ito. Uy, ang taba mo. Oo nga. Uy, ang payat mo. Nagdodroga ka ba? Uy, bakit ganyan? Ang daming matagawat. Ganon. Usong-uso yan sa atin ngayon at very common. Lalo pa magpa-party na, uy, ang taba mo. O bakit? Hindi ka nakakain. Oo. Bakit ang liit ng dibdib mo? Ay, may mga ganun po, di ba? May mga ganun. Ay, hinaharap. Wala kang hinaharap. Alam niyo na. Sagutin niyo na lang, ay, mataba ang utak ko. Oo. Di ba? So, ito, tinatawanan lang ng iba, pero hindi nyo alam, ito pala po ay nakaka-offend. Yes, at ito ay krimen na maituturing. Oo. Ito kasi po ay, very... parang napaka-casual lang sa atin, ordinaryo, usual na butian, unang bungad, hi! Ay, ang taba mo ngayon. Oo, di ba? Lalo na one time, Panyera, may mga kasama akong mga DJs din, no? Mayroong dumaan, unang-una, with will! Sabing ganon, nung mga kaibigan natin construction worker. With will! Pagdaan ko, hinantay ko with will. May friends kang ganon? Mga friends na construction worker, dun sa may BOA, nung nag-aano sila. This is regardless of your trabaho. Correct. No? Kaya hindi friends lang natin yung mga pagdaan ko, hindi ako nagkaroon ng wit-wiw. Sabi ko, ma-offend ba ako? Pero hindi. Sabi ng aking mga kasamahan, sila daw po ay na-offend. Lalo nung nanipol. Diba? At saka yung mayroong mga, uy, ang ganda mo naman. Oo. Uy, yung mga bakit kasi, yung mga pasimpleng, manyakis. Yun yung right word. Usong-uso ito, Attorney Cam, kahit saan ka magpunta, kahit sa workplace, yung making you feel uncomfortable. Hindi lang sa workplace, pati sa mga eskwelahan. Kahit sa simbahan. At si Father, may mapahimas konti. Diba? Pasimple. O kaya sa mga public transportation. And hindi lang doon, Attorney Cam, naalala mo yung ano bang tawag doon? Yung Grab Uber pa before. TNVS? Diba? May mga ganun. TNVS. Yan yung mga nandyan, di ba? Natatandaan mo yun. May isang babae na nagreklamo dahil yung driver nagmamasturbate pagpasok niya. Diba? This is 2020. Sa jeep din, sa mga pampublikong transportasyon, lalo yung mga nasa dulo, tapos may ginagawang milagro. Ay, nako, baka masapul po kayo ng ating topic ngayon. At hindi lang yan, pag-uusapan din natin yung sa online. Yes. Di ba? Meron din kasi sa online na makapag-chat, no? Oo, ay yung tipong blinak mo na, gawa ng account para lang to reach you. Diba? So, kaya lahat ng post mo, nila-like, kino-commenta nang wala namang enta. So, ito po ay napakagandang yung batas para dun sa mga
akala nila, okay lang pala. Yung pala, may pananagutan pala. Yan. Pero yung sinasabi ni Gael, sabi niya sa palengke, "Hay, ganda, bili na." Pero ito okay lang. I mean, I think, no, medyo, kumbaga, pang-attract mo yung, Pang-attract. Kasi sino magagalit pag sinabihan ka maganda? Alam mo naman, sabi mo, "Hay, pangit, bili ka dito sa akin." Walang ganon. Naku, maganda, pangit ako. Tawagin mo ko, hoy, pangit. Di ba, wala namang ganon. Pero ito naman kasi, walang sexist undertone. Yes. Ito lang is just a friendly na, dito ka, suki, di ba? Kahit hindi mo naman suki, "Hay, suki, bili ka na." Kung tawagin ako, hay, malaking boobs dito hindi ka na. Syempre magagalit ka. Hindi siya gender-based. Yes, di ba? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga pinagbabawal nung Safe Spaces Act. Yung Safe Spaces Act, parang mas kilala tayo sa bilang bawal bastos law. Yan. Pati mga green jokes, ha? Tandaan. Yung mga green jokes na yan. Daming mga green jokes na yan. Ang dami niyan, Attorney Cam, kahit saan. Kaya naman po, sa lahat po ng mga gustong makinig sa atin, i-share nyo na po yung aming Facebook Live ngayon. Yes, at may tayo, DZRH Malakas promo. Oo, ay, naku, napaka haba ng intro ng ating question. At ng question ng Malakas natin, pero kayang-kaya nyo po itong sagutin. So ang tanong po natin sa mga gusto sumali, dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin, 2 winners po ng 500 pesos. Sagutin po ang katanungan na, ano ang batas na nagbabawal ng paninipol o kahit anong komento o aksyon sa sino mang tao? Pagpapakita ng galit sa mga kababaihan, nagsasabi ng hindi maganda sa ating mga LGBT communities, unwanted sexual advancement o iba pang uri ng sexual harassment, mapa sa publikong lugar, sa trabaho, sa eskwelahan o sa online. Diba? Ang ganda ng definisyon, no? Ang haba, pero napakasimpleng sagot. Pero alam mo, Attorney Ka, magandang malaman natin ito kasi marami sa atin ang guilty dito. Minsan, no, pagka may mga pagkakataon na minsan nakakapag-komento din ako, iniisip ko tuloy, tama ba yung sinabi ko? Diba? May mga ganun tayo. Meron tayong mga unguarded moments na pagkatapos ay tama ba yung sinabi ko? Pero usually, ito naman kapag ka-close mo. Kasi pag ka-close mo at merong ganung comment, sabihin mo lang, "Oy, hindi ko gusto yan." Diba? Madali lang. Ka-friend, ha? Pero yung hindi mo kakilala tapos magkaroon ng mga ganung mga sabi-sabi o kaya kahit nakakilala mo pero gumamit ka ng mga hindi magagandang pananalita na maaaring maka-offend sa kanya, baka tamaan ka nitong bawal bastos law. Again, hindi lang po ito sa pampublikong lugar, sa trabaho, eskwelahan, mapa-online. Dahil ngayon ay puro online. Yes. Yon. Dos Compañeras. Batiin lang natin, Panyera, yung mga nanonood sa atin ngayon. Ay, nag-message na si Miss Ami D. Siya yung nanalo, di ba, na hindi mo makontak? Yes! Oo nga. Hindi mo siya makontak dahil disabled ang messenger. Kanyang messenger. Eto na, nag-message na siya daw yung nanalo. Paano, hindi ka ma-message? Miss Ami D, i-allow mo na makapag-message message sa'yo. po ako. Ayan. Yung DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yan. Si Mami Belen Rivera nanonood na, ganyan din si Rome Asuncion. Yan. Tsaka si Ma'am Irene Almodovar. Uy, welcome back. Parang nawala si Ma'am Irene for a while. Yes. Kayo ho ba ay merong hindi magandang experience? So naka-block kasi siya. It's a sign of mourning. Kung ano man po yan, nakikiramay po kami. Ma'am Erlinda Gonzalez and Valentino, Milena Poncha. Kahapon, hindi ko nabati. Kabayan ko pala siya si Ginoong Revilla. And Ma'am Grace Recta, magandang gabi. Magandang gabi rin po kay Saturnino Laway, Senior Ria Soto, Margie Lim sa May San Jose del Monte, Bulacan. Ganun din po kay Pancho Sabordo Jr. and Diwani Gudaka. Ayan, sabi ni Ria, nakikinig siya sa AM Radio, 666, at nanonood din siya sa FB Live. Wow, maraming salamat po. Ganyan din kay Ellie Abanto, Ginoong Ellie Abanto, and Lane Lewis, at saka si, ito pa mga nanonood sa Kenneth Arevalo, Mami Belen Rivera, and Eduardo Narvaez sa Atlanta, Georgia, US of A. Nag-iba na ba ang oras dyan sa inyo? Nadagdagan ng isa? hindi nadagdagan pero nag-adjust, Attorney Cam. Ganyan din si Socorro Ray at Moon Beats, si Josie Villamor at ito pa mga si Eva, or is that Eva? Kasi yung iba Eva, yung iba Eva Duques at Ma'am Roxanne Costo. Amedy and Lalaine Paloma, Mario Manuba, ay si Kuya Mario pala ito, May Sanchez and Manolito Pasha, Rowena Atcha and Will Vince. Eto, meron muna tayong flash report, Panyera.
Flash Report. Flash Report! Flash report po tayo. Former President Gloria Macapagal-Arroyo at Davao Representative Isidro Unga pinatalsik bilang House Deputy Speakers. Ang buong detalye kay Manang Milky Rigunana. Miss Milky? Attorney Cam at Attorney Rina inalis na sa kanyang posisyon bilang House Deputy Speaker si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo at pinalitan ni Congressman Antonio Tonipet Albano. Kung narito itweso ng Kamara kung suportado ni Arroyo ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa House Resolution 1414 o ang manifesto support kay Romualdez, wala ang pangalan at pirma ni Arroyo. Basta ma-report, tumanggi umano si Arroyong makiisa sa pagkundina kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inakusahan ng Kamara ng pag-atake at paninira sa mababang katulungan. Si Arroyo kay aliado ni dating Pangulong Duterte at ang anak nito na si Vice President Sara Duterte. Matatandaan noong 2017 na kick out din si Arroyo nang tumangging makiisa sa posisyon ng liderato ng Kamara. Dahil dito sinipa ang dating House Speaker Pantaleon Alvarez si Arroyo bilang House Deputy Speaker dahil sa pagtanggi na bumoto pabor sa death penalty. Noong Mayo, na-demote si Arroyo sa posisyon bilang Senior Deputy Speaker, ang ikalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa Kamara at pinalitan siya ni Congressman Aurelio Gonzalez Jr. Ito ay matapos madawit sa ouster plan si Arroyo para umano patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Wala pa rin reaksyon si Arroyo, Attorney Rina at Attorney Cam. Sa ngayon ay nasa ibang bansa ito. Inalis din si Congressman Isidro Ungab bilang House Deputy Speaker at siya ay pinalitan ni Congressman Yasser Balindong. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Ms. Milky Rigunana. Muli po, former President Gloria Macapagal-Arroyo at Davao Representative Isidro Unga pinatalsik na bilang House Deputy Speakers. Ayan, medyo alam mo naman. Sa politika, Attorney Cam, talagang yes. walang stable. Wala talaga. Ayan. At saka na, history you have no repeats permanent itself. friends, you have no Yes. permanent enemies, only permanent interest in politics. Yes. Oy, may ano dito, may sinabi si Rodel Vasquez, maulang hapon daw, dyan sa may Gumaca, Quezon, nanonood sila, magandang gabi. At sabi ni Miramar, Sherwin, dala ko naman ng online, naka-online ako, hinanap daw si Sherwin sa may Bustillos. May mga ganun po, no? It's either pwedeng radio, sa social media kayo nanonood ng DZRH. Pag nahuli kayo ni Sherwin Bata Alfaro, meron kayong 1,000 pesos. Yes. Minsan dati nagbibigay pa ng grocery items si Yes. Sherwin, tsaka mga payong Tas na may yung tatak na DZRH, tsaka shirts and sombrero. Ito naman po yung malakas on air natin. Sa ating online, ito naman yung ginagawa natin. Yes. Magandang gabi, Luna Ben, dyan sa Quirino Province. Kaya din si Sir Joseph Vlog, dyan sa Japan, shout out daw, and Ador Cortez sa Kalumpit, Bulacan. And Diwani Art Fed, magandang gabi din po. And Aunt May, mawawala ba naman si Aunt May? Lagi-lagi yan kasama natin, Attorney Cam. Ayan. So we go back to our discussion. Oo, 'di ba? Syempre yung mga nakikinig po sa atin, yung mga gusto sumali, kailangan lang po i-like, follow and share ang ating programa, ang ating Facebook page, tapos i-live po ang ating programa para mamaya po kayo po ang mapili namin. Yes. Ayan. At nakikiramay po tayo kay Ma'am Irene Almodovar. Pumanaw daw ang kanyang husband last October 23. Nakikiramay po kami sa inyo, Ma'am Irene Almodovar. Suki natin ito si Ma'am Irene. Ma'am Irene, magandang gabi po. Ayan, ito po. Pag-usapan po natin itong Safe Spaces Act, at itong bawal bastos law. Pero kapag ka nagtalaki kasi tayo ng safe spaces, kawing-kawing yung online sexual harassment, yung harassment in the workplace, pumapasok din minsan doon sa cybercrime, violence against women and children. Meron pang tungkol doon sa, yung anti-photo and video voyeurism. Tsaka kagandahan kasi nito, dati kasi itong mga sexual harassment, pwede itong makumit lamang kapag halimbawa nasa workplace, sa education and training. Eto ngayon, maski sa mga public spaces and online spaces. Dati rin kasi, Attorney Cam, dun sa lumang batas, yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995, noong araw, dito sa 1995 law,
kailangan merong moral ascendancy. Una kakaangat sa'yo, yung nang haharas sa'yo. Oo. No? Ngayon, kahit magka-level lang o mas mababa ang posisyon sa'yo, pwede mong gamitin yung Safe Spaces Act. Unlike before, na wala kang recourse, no? So, maganda ito, Attorney Cam, at pinalawig yung definasyon ng sexual harassment. At pag sinabi nating public space, talagang kasama na dito yung mga skinita, yung mga streets, public parks, ayan. Ang mga building, sa mga mall, sa mga bars, restaurant. Oh, 'di ba? Medyo talagang pati yung mga binanggit ni Panyera. Sasakyan. Transportation, ayan. Kasama na din po yung mga government offices, public utility vehicles or TNVS, at saka yung mga iba pang mga recreational spaces katulad ng mga sinehan. Sa mga gym. Yan. Kasama din yun. So, talagang dito sa may batas na ito, mas pinalawak ang coverage. Kaya sa pool lahat, Attorney Cam. Kaya ikaw, wag kang babastos. Behave. Yan. Dahil sabi nga nila, ang mga Pilipino dapat maginoo. At hindi bastos. Pero yung kanta parang iba, no? Maginoo pero medyo bastos. Wag nyo nang gamitin. Wag na. Okay. Mamaya sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, tatalakayin pa natin to at magsasagot tayo ng mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol po dito sa bawal bastos law. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan po natin itong bawal bastos law. Ang dami namang sumasagot sa ating malakas yung mga, promo. yung mga bastos dyan, magtagu-tagu na kayo. Meron ng pervert, di ba? Yung mga exhibitionist. Ayan. So sa mga, kanina binanggit natin yung public spaces nga po, mas pinalawig pa ito, mas pinalawak pa kasi dati limited lang sa mga eskwelahan, sa training, saka sa workplace. Pero ngayon po, sa mga... Pati online, sinasaklaw na, Attorney. Kami nang maganda kasi lahat tayo, napakarami sa atin babad online. Walang budget pang kain, pero may budget pang online. Correct. Diba? Tapos hindi lang yun. Kasama na po, kasi nabanggit ni Panyera, yung online na sexual harassment, no? Ano po ba yung mga maaaring masaad dito sa online sexual harassment? Sinasaklaw. Yung sinasaklaw neto. Kasi kasama rin po dito yung cyberstalking. Yung ikaw po ay nag-stalk, no? Yung paggamit ng ng information and communications technology para i-terrorize. Hindi yung terrorize na gagamitan ng barel, ha? Yung parang tatakutin. Takutin, ligaligin, yan. Ligaligin, ang lalim. Diba? Guluhin. Intimidate ang mga biktima. Yan. Tapos hindi lang yun, no, yung pag-share ng mga photos and videos ng walang paalam ng biktima. Diba? Ayan. Mga invasion ng right to privacy, Attorney Cam. Kasama na rin dito, Panyera, yung nag-impersonate ng mga, katulad nung nangyari sa'yo, Panyera, diba? May nag-impersonate ng account ko. Gumawa ng account ko. Diba? O kaya naman may mga pagkakataon, merong katawan ng iba, gagamitin yung katawan ng iba, ipapatong yung mukha mo. May mga ganon. Ayan. So, sino ba ang mga pwedeng mag-file ng kasong ito, no, yung bawal bastos law? Siyempre, yung mga biktima na offend, na harass ng mga nagka-catcalling na to, online sexual harassment at marami pang iba. Kaya nga yung mga LGBT community din natin, di ba, na subject sa ganito, no, kapag sinabi, oy mga bading, dyan lang yun sa lagi na parlor. Yung mga ganon, oy bakla ka, oy tomboy ka, yung mga ganon. Mali po yun, ha? Yes. Yun ay tinatawag na slurs na binagbabawal din po dito sa Safe Spaces Act. Kaya be very conscious doon sa mga terms, no, na ginagamit natin. Pati yung mga, Panyera, yung mga tinatawag natin na mga unwanted invite. Yung mga komento na hindi mo gusto. Hindi pong paghalimbawa, no, kasabay mo sa sasakyan, gusto mo biglang liko tayo dito sa may meron din ang mga pagkakataon na sisinghot-singutin ka sa elevator. Ay, may ganun diba? ba? Nanininghot?
nanininghot ng buhok. May mga ganon. Nangangalabit ng Panghawak ng something. sumisimple. Sa mga public kasama po yan. transportation. Ayan. Kanina nga nabanggit namin, yung medyo may kakapalan pa na mukha na nagmamasturbate sa harap ng ibang pasahero. At minsan yung mga magjowa panyera na nasa likod po ng mga pas. May mga ganon. May mga ganon. Viral panyera. Dapat po yung ginagawa sa pribado, ginagawa doon sa pampubliko na lugar, which is hindi po karapat dapat po na igawa at hindi dapat kasanayan. Yes. At ang mga parusa po dito ay depende po sa gravity, depende kung ilang beses na inulit. Yan. Medyo mahaba-haba din yan, di ba, panyera? Actually, doon sa mga penalties, Attorney Cam, sa mga gender-based online sexual harassment, prison correctional, ito ay 2 years, 4 months, medium kasi, 2 years, 4 months and 1 day hanggang 4 years. Ayan, and 2 months. Yes. May In fact, kabigatan. meron pa yung mga meron pa yung mga community service. Yes, oo. Yan. So, Ito ay first, second, depende sa mga. offense. Pero sa online gender Yes. sexual harassment, yun yung mas mabigat, Attorney mas Cam. matindi. Pero malas-malas ka pa pag doon ka kinasuhan sa ilalim ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Correct. Bakit? Hanggang 7 taon sa Photo and Video Voyeurism Act. At hindi lang yan. Doon, kung halimbawa ito po ay naganap sa trabaho, meron din pong liability ang mga employers. Kapag hindi sila humahakbang. Yes. Ibig sabihin, nagsumbong ka na pero hindi ka pinansin, may liability hanggang 15,000 pesos. So, maliit lang. Pero ang sinasabi ni Luna Bent, sabi niya, lalaki lang ba ang pwedeng kasuhan sa Safe Spaces Act? Hindi po. Hindi po. No? Hindi po. Kahit babae po pwedeng makasuhan. Lalo na, yun nga, sa LGBT community. Marami sa kanila ang nabibiktima ng ganyan, Attorney Cam. Yes. Prone. At hindi lang po yun sa mga eskwelahan din po. May liability ang mga school heads. Yan. Ayan. Kapag meron din pong mga gender-based sexual harassment na naipararating sa kanila at hindi rin po nila binibigyang aksyon o pansin. Yan. Lalo na kung halimbawa, ito po ay may kinalaman sa mga profesor, yung mga mga moral ascendance sa mga estudyante. May yung mga sa mga eskwelahan 4 o kwarto, 'di ba? May ganun. Ano yun? 4.0 Lasal yan. 4 o kwarto. Kilala natin 'yan. Sa baliktad pala, sa Lasal kasi is 4 is 4.0 pass. Pero sa ibang eskwelahan, sa UP, 4 bagsak ka. Oo. 4 o 4. Hirap o sarap? Ganun ba yun? Parang sa ano yun? Hazing. Ayan, sa diba? hazing yan. Pero ito, 4 o kwarto. Naging popular yan, lalo sa UPLB. May isang professor dyan dati, Attorney Cam. Na ganun ang reputasyon. Nako po. Yan. So, at least alam nyo na po ngayon, no? Yung mga nagme-message po sa atin. Nabasa ko lang pala yun, ha? 4 or ay marami kwarto. sa ibang eskwelahan din may mga ganun. Pero at least, Attorney Cam, ang mga eskwela, ang mga like management ay gumagawa rin naman ng hakbang dahil syempre matindi rin ang pananagutan ng mga eskwelahan. Sabi dito, kasama po ba yung sidewalks kapag public spaces. Yes, kasama po. Ito si Angelica Gutierrez, ay iba naman yung comment niya. Si Sir, lagi kayo nakikinig, lagi ko kayo naririnig siguro noon while driving dito sa Japan. Parang nag-aaral na din ako ng law coming from Sir Joseph Salcedo de Leon for DepEd teacher at 20 years na daw dito sa Japan. Ay, mag-iingat po kayo. Arigatou gozaimasu. Ano yun? Thank you so much. Japanese. At sabi naman dito, paano naman po kung halimbawa nagpakita lang po ng maselang bahagi ng katawan itong lalaki pero hindi naman po nag-masturbate, kasama rin po ba yun? Opo, kasama rin po yun, no? The mere act ng pagpapakita ng maselang bahagi po nung katawan ng isang kalalakihan, kahit hindi po nag-masturbate sa inyong harapan, nakaka-offend po ito, ano? At maaari po itong masampahan ng kaso based po sa batas na bawal bastos law. Ito, Attorney Cam, si Anonymous. Driver po ako, may pasahero ako dati. Yung pasahero ko, nagpakita sa akin ng motibo. Ang mali ko lang po, sinakyan ko po siya. Pero wala pong nangyari sa amin. Binigyan pa po ako ng tip pagkababa. In short, maayos po kaming nagkahiwalay.
After 2 days po, nag-chat po sa akin na ipapakulong daw ako. Ni-record daw po ang usapan namin. Maghintay na lang daw po ako ng warrant of arrest. Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po, attorney. Doon naman sa perspective na, ito rin ang dapat ninyong pag-ingatan, yung pagbibigay, although pagka kasi nagbigay ng motibo, tapos ikaw natutukso, may tendency na pumatol ka. Kaya lang kasi yung iba, baka naman mali ang interpretasyon mo na nagbibigay, na ini-invite ka. Ano? Pero just the same, ito yung tingnan mong, hindi ko sasabihin sa'yo kung anong dapat mong gawin. Pero tingnan mo ding aspeto yung record. Kasi may recording, sabi niyang ganon. May recording pa sinasabi. Recorded daw po ang pag-uusap namin, maghintay na lang daw po ako ng warrant. Kung ini-record ito, isang punto ang dapat mong tingnan. Maganda kung ni-record ito kasi sinasabi mo na consensual yung pag-uusap ninyo. So, punto sa'yo yun. That is of course kung totoo na siya ang nag-initiate at consensual ang nangyaring nagpatulan kayo. But, isang punto din na dapat mong tingnan, bawal kasi yung recording ng walang consent, ng walang pahintulot. Kasi meron tayong Anti-Wiretapping Act. So, ibig sabihin nun, hindi yun maaaring maggamit na ebidensya laban sa iyo. In fact, kapag ka ikaw ay nabiktima ng Anti-Wiretapping Act, pwede ka magsampa ng kaso. At ito ay isang krimen din. So, balansehin mo at tingnan mo kung ano yung mga pwede mong gawin. Maganda, mag-consult ka na ng personal sa abogado. Tsaka maganda rin dyan, Panyera, ikaw ba ay merong dashcam? Oo. Diba? Kasi malaking tulong yun. Ang dashcam po talaga, ang purpose niya is that makapag-record sa labas. Ang kagandahan po kasi sa dashcam, maski yung audio sa loob, kasali ba yun? Oo, kasi alam mo kung ba't ko nalaman yun. Meron akong kakilala na pinahiram niya yung sasakyan niya. Boyfriend ito, magjowa. Pinahiram ang sasakyan sa jowa. Tapos may sinakay na iba. At doon nag-usap ng medyo flirty. Kaya sila, ayun, hiwalay na ngayon. So, nakaka-record po yun, may audio po. So, hindi naman po ito sinadya dahil ito naman kasi usually may notice na yan. Pag dashcam, di ba? So, maaari mo din yung gawing ebidensya kung magpapakita siya ng baka makatkat niya pa basta as long as hindi tampered yung evidence, hindi mo kinat, wala kang tinanggal doon, maaaring solido mo itong basihan. Yan. Ito, Attorney Cam, sagutin mo si Luna Ben. Yung simpleng sipol ng lalaki pag dumaan si girl, enough na po ba yun para kasuhan sa Safe Spaces Act? Simpleng sipol po. Anong meron bang simple, less grave na sipol at saka grave na sipol? Oo. Anong sipol? Yan. Kasi may mga sipol po talaga na pag sumipol ka, may tinatawag ka Yung ganun ba? Pero iba kasi yung sipol na may mararamdaman yun ng kababaihan na dadaan, it's up to her perception na pagdaan niya, ganon. O kaya naman pati yung mga dirty finger. Yeah. O kaya yung naglalabas ng, ano bang tawag doon? Yung naglilik ng lips. Yung mga ganon. Diba? Alam mo yun. O kaya kumikindat. Maraming mga ganon. Okay, parang may lollipop sa Yes. Iba yun. Yung akala mo. Iba yun, pero kasama. Yan. So, eto. Ikaw na yata magtatanong. Ito, sabi nga, Panyera, papaano po kung meron pong gabi na daw, Panyera. Gabi ito nangyari, mga Panyera ng bayan. Paano po kung halimbawa may nagtalik po sa mismong park? Tapos po, ang ginawa ko po, vinidyohan ko po sila. Pwede po ba silang makasuhan based sa Safe Spaces Act? Okay. Yung pagtatalik sa parke, which is public space, of course pwede silang makasuhan doon. Pero tandaan mo yung pag-video mo ay mali din. Ay mali din dahil in fact, mas mabigat ang maaari mong kaharapin. Correct. Oo. Dahil saklaw ito ng Anti-Photo and Video Voyeurism. Isa sa ipinagbabawal po ang pagkuha ng litrato o kaya po ng video sa isang tao ay dalawa or marami pang grupo na nakikipagtalik. O kasi wala kang pakialam sa kanila. Yes. So kung halimbawa ikaw ay na-offend, pwede ka magsampa. Pero yung pag-video mo, baka mabalikan ka. Tawag kang pulis. Yan. Ayan. Importante din po take note po sa pagkukuha ng video, kukuha ng pictures, no? Hindi po automatic na kapag halimbawa, ito,
pipicturean or videohan o kayo halimbawa kayo lovers doing intimate things o nagkasundo kayo sa video for excitement, no? Iba po ang usapin ng consent habang nagvi-video, iba ang usapin ng consent sa pagpo-process nitong video or photos. Anong ibig sabihin ng process? I-share, i-reproduce, i-post online, magkaiba po sila. So para ma-post mo siya, at hindi ko rin alam kung bakit mo ipopost, no? Kailangan po ng separate consent of the people involved. So ibig sabihin, hindi porket na picturean mo at pumayag doon or hindi porket pumayag na ma-videohan mo, pumapayag siya para i-upload or i-process mo or i-share mo o i-store mo kung saan itong video or photos na ito. Take note of that kasi mabigat po ang liability under sa Photo and Video Voyeurism Act. Ayan. Next question. Kaya kayo mag-video ng... Huwag nyo nang i-document, no? Ba't gagawa pa kayo ng mga ebidensya? Okay, same-sex couple pa nag-holding hands. And then may mga tao, may mga comments na mahiya nga kayo, matakot kayo sa Diyos, dapat masunog kayo sa impyerno, nakakadiri kayo. Di ba ito, yung mga sexist remarks din ito, Attorney Cam. So ito rin po ay pasok doon sa violation ng Safe Spaces Act. Oo, kasi po, yung ating mga LGBT community. Sexist slurs, yung mga ridicule on the basis of sex or gender or sexual orientation, kasama po ito doon sa pinarurusahan sa Safe Spaces Act. So kanya-kanya po tayong opinion, wag nyo nang masyadong i-voice out. No? Sarili mo na lang, di ba? Hindi yung ang intention mo ay para sirain ang kanilang reputasyon. Kung ikaw ay straight, hindi ka nga nila nire-ridicule sa pagiging straight mo, diba? So, live and let live lang tayo. Tayo po ay magrespetuhan, no, ng bawat paniniwala ng bawat isa. Ayan. Paano po naman po pag halimbawa mga attorneys, doon po sa MRT, meron po talagang mga lalaking mga nanghihipo. Ayan. Kasama po ba sila dito? Yes po, kasama po sila, no. Panghihipo kahit saan pong yung parte ng katawan ng babae, as long as hindi po siya komportable. Doesn't mean na kailangan hipuan sa maselang bahagi. Yung simpleng lang panyera, yung sa mga legs, kamay, yung sa braso, di ba? Yung mga pag-ganyan. Yung nakahawak ka dun sa, ano man tawag dun, Attorney Cam? Dun sa MRT. Yung di ba, may hawakan dun. Parang pole, no? Dun. Hinawakan din ang kamay mo. Isa pa rin yun. Ito si Ellie Abanto. Question ni Ellie Abanto. Ito, suki mo ito, Attorney, or fan mo ito, Attorney Cam. Paano kung ang isang lalaki nagsasampay lang ng damit sa sampayan at routine niya talaga ang pagsipol-sipol habang nagsasampay? Nagkataon may babae na dumaan dahil bawal ang sinisipulan. May pananagutan ba kung yung nagsasampay lang ng damit kung inireklamo ng babae? Iba naman kasi yung sipol na kung customarily, kumakanta ka, wala kang pananagutan doon. Kagaling naman nagsipol na kayang sumipol ng Ako nga, hirap na hirap ako sumipol, tapos siya pa ay magsisipol ng di ba? So kung routine niya yun, ginagawa niya yun, wala mong problema. Kailangan mo lang patunayan. Baka na hindi yan intended sa iyo. Pero kung ang kanta niya, sisipul niya ay pagdaan mo, legs mo ay tiniming mo. Ibang usapin din yun. Si Ivy Rose Minted, sabi niya, watching from Nuruupe, Maguindanao. And si nanunod sa atin si Odat Agsales, Oscarita Jamies Recta. Ito yung anak ni Ma'am Grace Recta. And si Emma Samiliano and Manalito Pasha and Magdalena Martin. Ganyan si Eds Maglakas nanunood sa atin. Magandang gabi rin po kay Jerry Sumagaysay, Alfredo Oredina, Edgardo Santos watching from Binyan, Laguna. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga taga Binyan. Ito, Attorney Cam, paano po kung walang kakayahan ng victim magkaso kasi wala namang pera? Libre po magkaso kapag kriminal. Hindi naman po ito civil, no? Sa mga civil kasi. Sa mga criminal cases po, normally wala pong filing fee except yung mga bouncing checks. Meron yan. Ayan. Si Arjen Blaze Bergonya, good evening po, Edgardo Santos, Luningning Balubar, Raul Verzosa. Ayan. Attorney, bakit sa mga comedy bar grabe ang pababastos? Bawal ba 'yon? Ayan. Ito na yung pumapasok sa mga comedy bar. The mere fact na it's a comedy bar
Talagang panyera, minsan nagdi-disclaimer pa sila, bawal po dito yung mga pikuna, bawal po dito yung mga ganito, yan. Kung super offensive na yung feeling mo, I see no reason kung bakit hindi ka pwede. Yan. Hindi porket joke, no? Actually, sa batas po, sinasaklaw din yung mga jokes, yung mga sexist sabi nga na jokes. natin, yung green jokes, diba? Green jokes. Pasok po yung mga green jokes doon. At saka para pag huwag na kayong pupunta na lang doon. Ayan. Diba? Kung di kayo ready. Raul Verzosa, Pancho Sobordo, Rovelito Magallones, nanonood sa Victoria Tarlac, and Edgardo Santos. Ito si Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi po. Paano po yung gawa ng Facebook at Messenger account para mag-stalk? Sobrang natatakot na po ako for my safety. Ito si Marisol. Okay, kasama po ito Yes. Kasama po ito yung cyberstalking na tinatawag. Tapos nagka-create siya ng psychological, emotional, psychological, mental anxiety sa inyo po. Trauma sa inyo. Kasama po yan. Again po yung sa ating DZRH Malakas online promo, sa mga gustong sumali, mag-message lang po sa aming Facebook account na DZRH Dos Compañeras Facebook page. I-message po kami, private message po ang sagot ninyo sa tanong na ano ang batas na nagbabawal ng paninipol o kahit anong komento o aksyon sa sino mang tao, pagpapakita ng galit sa kababaihan, nagsasabi ng hindi maganda sa ating mga LGBT communities, unwanted sexual advancement o iba pang uri ng sexual harassment sa pampublikong lugar, trabaho, eskwelahan at sa online. Parang nag-a-announce lang ng no? Pakisagot po at mamaya mamimili na po kami ng winner. Pero importante po na meron kayong patunay na kayo ay follower at liker ng DZRH Dos Compañeras. May screenshot na din po kayo nagpapakita na kayo ay naka-share ng ating publicly, share ng ating live tonight, and of course i-message po ang inyong sagot at ang mga patunay na yan sa DZRH Dos Compañeras. Magandang gabi po sa mga nanonood sa mga cable channels natin, sa Sky Cable, Signal, Destiny Cable, Cable Link, Bicol, CATV, TVZ Cable, JP Cable, Madera Cable. Magandang gabi po. At ang mga nanonood po sa atin sa General Santos City, dahil live po tayo napapakinggan sa DZRH News FM. Maraming salamat. Kasama pa rin po mga attorney. Ayan, mga attorneys. Ayan, ang Panyera ng Bayan, Attorney Campo at Cheryl Adaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras nagbabalik po, kasama pa rin po Panyera ng Bayan, Attorney Cam, Cheryl Adaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Pinag-usapan po natin ang bawal bastos law, kung saan, marami na tayong na-discuss, na mga ipinagbabawal, mga dapat na hindi ginagawa, lalo na kapag kayo po ay nasasakupan ng ganitong batas. Halimbawa na lang, may question dito Panyera, sabi dito, papaano naman po kung halimbawa meron pong mag-boyfriend or girlfriend, tapos yung girlfriend po, ginawa po yung oral sex, oral sex dun sa isang pampublikong transportasyon. Hindi po ba nakaka-rimarim at nakakasama ito sa mata ng mga nandoon po sa iba pang nandoon po sa may sasakyan? Of course the po, most that you can do is sawayin. Yes. Ayan, sabihin nyo, bawal din po ito, kasi sa Safe Spaces Act. Pero wag niyong i-video para gawing katatawanan o para mag-viral for purposes of sumikat, for clout. Wag po ninyong gagawin. At sa mga mag-jowa naman po, mga mag-boyfriend or girlfriend, ito po ay hindi dapat ginagawa. Take note, wala pong forever. Sa mga pampublikong wala pong forever. Kaya hindi ibig sabihin na kayo, tsaka di ba? Wag nyo na pong gagawan, Kasi ito ay prone sa, paano kung hindi nga inilabas ang kung sino mang nag-video, pero nasira yung phone, or nanakaw yung phone, nandun sa telepono, di ba? Yan ang problema. Tolerable sa atin kung halimbawa mag-jowa ay nag-holding hands, di ba? Oo. Just to, symbolize na, ito ay nagmamahalan. Beso-beso, mga kiss nga pwede, relatively acceptable na. Yes, pero may kasama ng mga pribadong mga parte ng inyong katawan. Wag na po. Itigil niyo, itigil yan. Control. Do it somewhere private. By the way, yun pong RA 11313, pareho lang po yan ng Safe Spaces Act, ng Bawal Bastos Law, or yung Gender-Based Sexual Harassment in Streets, Public Spaces, Online Workplaces, Educational Training Institutions. Iisang batas lang po sila. Yan.
Yun po yung mga tawag dun sa batas na yun. Yes. Ayan. Merong question dito, Attorney Cam. Ito naman ay patungkol doon sa Attorney, saklaw po ba ng batas yung kumuha ka ng litrato ng someone na hindi mo kilala down the street or sa public spaces and you published it online without the consent? Pero yung photo po, hindi naman po pinagkakitaan o hindi rin ginamit sa maling paraan. Yun. And also, ano po ba yung tinatawag na reasonable expectation of privacy? Dahil usong-uso po ngayon yung street photography. Napagod na katanungan kasi maganda. Kasi 'di ba usually kuha lang ng kuha yung mga iba dahil ang dami mo ng gadgets panyera, 'di ba? Oh, 'di ba? Parang human interest story. Uy, ganda nito, teka kunan ko. Yan. Isa pa rin 'yan. 'Di ba no? Uy, ang pogi nito. Hindi lang po mga babae ang nagiging biktima ng sexual harassment, pati mga kalalakihan. So hindi po ito exclusively para sa mga LGBTQ or mga babae. But hindi po ibig sabihin yung presensya mo sa public na lugar ay nagbibigay ka ng consent para i-picturean or lalo na i-post dahil bawal po ang processing kasi we have to see it together in connection with doon sa ating Data Privacy Act. Kasi ang iyong larawan, ang iyong wangis, di ba? Ang iyong mukha, ay tinatawag po na personal information, no? Kasi kung titingnan mo lang itong bawal bastos, baka pwede na picturean, no? Pero pag binasa mo siya together with the Safe Spaces Act, together with the Data Privacy Act, maiisip mo na since this is a private personal information, hindi mo siya basta-basta pwedeng gawin without the consent of the person involved. Much more, yung processing. Ano yung processing? Pag-post it online, regardless kung ito ay pinagkakitaan mo o kung anumang purpose mo. So, maari ka ring magkaroon ng pananagutan kung talaga maghahabol ang sinumang taong ito. Ako, Attorney Cam, this is what I do pag may nagpipicture. I do not consent to that. Sabihin nyo lang po din diretso. Another thing, ito yung reasonable expectation of privacy naman, isa ring aspeto, yung natatandaan mo yung St. Teresa's College of Cebu, no? Ito naman, Attorney Cam, yung mga bata, mga minor de edad, hindi pinayagang makagraduate dahil nagpicture nasa somewhere, nag-happy, nagsiselebrate ng mag-graduation, may birthday pa yata, nagpicture ng nakabra, ng upper na undergarment lang. Tapos, pinost sa kanilang mga social media pages. Ang sinasabi, restricted lang ito sa aming mga magkakaibigan. But then, even other students ay nakakita doon sa picture na ito kasi pinost siya online. So, ang sinasabi ng Supreme Court, yung reasonable expectation of privacy should be taken side by side doon sa sinasabi na, may mga settings sa Facebook, di ba, na merong for public, usually ang iyong Facebook profile ay public. Meron ding settings na friends only. O kaya friends and friends of friends. Meron ding for me only, no? Once na nag-post ka ng publicly, ay wala ka nang mai-expect na privacy dyan kasi lahat ng tao nakakakita. So you have to take note of that. Yun. Speaking of panyera, yung sa mga eskwelahan. Kung halimbawa po, may question dito kung halimbawa meron daw nagsumbong na siya ay biktima ng bawal bastos law. At itong batang ito ay ayaw nang mag-file ng formal complaint. O kaya naman natakot na siguro, no? Hindi po pwedeng mag-stop ang eskwelahan dahil ayaw lang mag-file ng formal complaint. Mandatory po na kailangan investigahan po ng eskwelahan yung nangyari at malaman kung sino yung perpetrator. Meron pong advisory or manual, no? Circular, ano bang tawag doon? Ang Department of Labor na nagsasabi, bahagi din ito ng Implementing Rules and Regulations or IRR, no? Na kailangan gumawa ng mga hakbang, may sumbong man o wala, ang ating mga eskwelahan and even your employers to make sure na hindi, to make sure na naiiwasan yung mga sexual harassment. Ayan. So may obligasyon po ang management. Alright, eto na! Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka sa amin.
itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasyang 500 pesos sa DZRH Malakash promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa katanungan na ano ang batas na nagbabawal ng paninipol o kahit anong komento o aksyon sa sino mang tao, pagpapakita ng galit sa mga kababaihan, nagsasabi ng hindi maganda sa mga LGBT community, unwanted sexual advancement o iba pang uri ng sexual harassment sa pampublikong lugar, sa trabaho, eskwelahan at online. Ang tamang sagot po ay Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. O kaya 11, ano bang number nun, attorney? Mahirap kasi tandaan yung mga numero eh. 11313. RA 11313. Ang first winner, attorney ka. Ito, babasahin ko muna. Nasaan na ba yun? Screenshot ko na. Ito laging umaangal. Hindi man lang po ninyo binabasa eh. Ayoko na po sumali. Pero sumali pa rin siya. And congratulations, Roma Asuncion. Roma Asuncion, congratulations. 500 pesos para sa second winner natin, si Melinda Francisco. Ang sagot niya ay Bawal Bastos Law. Congratulations! Abangan po ninyo yung message po ng Dos Compañeras Facebook page kung paano nyo po makiklaim ang yung premyo. Matapos ang ilang linggo niyang pag-angal, di nyo naman ako binabasa eh. Maraming po salamat sa mga tumutok na kinig. May babatingin ka pa, Panyera? Magandang gabi po muna. Ate Lily Baradi and Ate Ching Elag. And of course, Odette Oxales and Mami Belen Rivera, Alejandro Banan and Cherry Vega, Fidel Aquino, and maraming iba pa. Thank you very much. Maraming salamat din po sa panonood. Nanay Connie Vista and of course kay Nanay Jovita, kay Mama Jovita, kay Papa Will, at kay Sir Le Bunggaling, Luding Bunggaling, at ganoon din po kay si Mama Sinta ng Olongapo. Yan. Maraming salamat. Nakasama niyo po ang mga Panyera ng Bayan. Ako po, Attorney Cheryl Adaming Molina. At ako pa, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.